Sige po. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa mga ngaral, chapter 4, verse 11, sabi po dito, kapag malamig, yun, tama-tama po, di ba? Pwede kayong matulog. Wag po dito. Walang matutulog dito. Pwede Bawal ang kayong antukin. matulog ng magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka maiinitan? Let's pray po. Heavenly Father, God, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Muli mo kaming pinagsama-sama at naniniwala ako, Panginoon, kikilos ka sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, maghari ka. Lord, sinasaway namin naman distraction sa aming mga kaisipan, lahat ng kaguluhan, pandarayan, kasinungalingan ng diablo, lahat ng sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord, na magmula sa pag-uumpisa hanggang sa matapos ito, Panginoon, ikaw lang yung ma-honor, maparangal at mag-glorify namin, Panginoon. Salamat po, lahat kami upo sa iyong paanan at lahat po kami, Panginoon, ay matututo. Kaya ngayon pa lamang, O Lord, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan, kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Sige po, ngayon po ang pag-uusapan po natin is love completes each other. Amen. So, ang ganda po ng title natin. Love completes each other. So, ibig sabihin, yung pag-ibig ang kumukumpleto sa atin. Ama po. At naniniwala po ako sa Lord na ang plano sa atin ng Panginoon, pag-isahin tayo. Kaya nga tayo tinawag na mag-asawa, kaya tayo tinawag na couple, kaya nga rin po tinawag tayong magkakapatid sa Panginoon. Kaya tayo pinagtagpo-tagpo ng Panginoon ay dahil po yun sa pag-ibig. Amen? Hindi po yan yung inuhulugan buwan-buwan na pwedeng mag-loan. Yan po yung pag-ibig na pinakita ng Diyos sa atin more than 2,000 years ago. Amen? Namatay siya para sa atin at ito po yung nais ng Lord na lahat po tayo is mabuo dahil po sa pag-ibig. Amen? Angel. Amen. So ayun po, no, sabi po dito, no perfect husband. Yes. Ayan, wala daw pong perfectong asawa. Amen. So sa pag-aasawa, wala pong perfectong asawa. Tama po. Wala din namang perfectong wife. Yes. Amen? No perfect marriage. Wala rin pong perfect marriage. Kahit pa 5 milyon yung kasal nyo, maghihiwalay din kayo. Ay, hindi Pag po, joke wala lang, sa joke lang. Panginoon. Hindi talaga perfect. Sabi Kahit ganun. malaki ang inyong nilagay sa pagpapakasal. Yes. Wala po. Next, wala rin pong perfectong mga anak. Amen? Kahit pa kambal po yan, hindi po sila perfect. Hindi po sila magkaparehas. Magkaiba po yan. Ama? Wala rin naman po talagang perfect family. May nakita na po ba kayong perfectong pamilya? Wala. Na never nagkakamali? Amen? Wala po. Pero isa lang masasabi natin, we have a perfect God. Amen. Amen? Hindi man tayo perfecto, hindi man perfecto ang pamilya, hindi man perfecto ang misis, ang mister natin, naniniwala tayo magiging maayos ang lahat dahil perfect po ang God natin. Amen po. At makita natin na ang model po talaga ng Lord sa atin is yung pag-isahin po tayo. Oneness with God. Ito po yung pinakalayunin ng kasal sa pag-asawa. Iniiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, ganoon din naman babae, para po maging isa po sila. So ibig sabihin, kapag naging isa, hindi po sila pwedeng maghiwalay. Tama? Ang sabi nga, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Amen? Pero dahil sa ang tao minsan kung bulag, minsan kasi, yun nga, nagkakaroon ng hiwalayan dahil expected ng tao, perfect yung napangasawa niya. Parang kala mo fairy tale ang inaasahan. Yes, fairy tale. Kakanood po ng K-drama, gusto na rin K-drama na rin yung Mga marriage drama. nila. Tama po. Minsan po mga believer, lalo kabataan, minsan hinahanap natin yung perfect. Minsan tinuturo tayo ni Satan sa mga unbeliever. Parang ang tingin natin, siya yung perfect eh. Gwapo, pogi, cute, singkit. Tama po. Pero ang sabi ng Lord, di ba? Ang sabi ng Lord sa salita niya, huwag kang makipamatok sa hindi mo ka-faith. Tama? Ka-faith na lang kasi ang sampalata. Ka-faith, tama po. Pero kung minsan, dinidirekta ka ng kaaway sa mga taong walang pagkilala sa Panginoon kasi tingin mo na andun yung perfect na bagay na hinahanap mo. Pero wala po. Ang lahat ng bagay na hinahanap natin ay nasa Panginoon lamang. Walang ibang makapagbibigay nito. Si Lord lamang po. Amen? Sabi nga dito, Angel, Sabi po dito, hinihikayat tayo ng Diyos na makita kung paano ang mag-asawa sa kabila ng pagkakaiba ay nagpapahusay at nagpupuno sa isa't isa na humahantong sa isang mas epektibo at kasiyasiyang buhay. So ayun po, no, makikita po natin dito na ang pag-aasawa po talaga is meron tayong mga pagkakaibang kinagisnan,
meron tayong pagkakaiba ng ugali, pero alam niyo po yun, at the end of the day, especially pag nasa Panginoon ka, doon tayo mas lalong napapalapit una sa Panginoon, pangalawa sa ating mga asawa, kaya sumusunod na doon yung pagiging maayos na pagsasama. Amen. Ay, para naman akong kakandidato doon, para magkaka-rhyme sila. Amen. Tama po yun, praise God. Kaya nga sabi dito, no, pinagsama ng Lord yung tao na magkaibang-magkaiba. Amen. Kung minsan kapag sa unang pag-aasawa, unang pagsasama niyo, ba, kinasal na po kayo, yung mga pangit, hindi nyo makikita kapag nagliligawan kayo. Eh. Tama po ba? Yes. Ewan ko na lang sa kanya kasi alam niya matamad po talaga ako maligo maski nung hindi pa kami kasal eh. Alam niya po yon. Pero yung iba kasi, di ba, lahat ng papogi, pa-japorms, pa-beauty, gagawin niya kasi nandun pa sila sa season na nagliligawan po, tama? Hindi pa sila nagsasama ng bahay, sa isang bahay. Pero pagdating po sa nakasal na at lumagpas na ang buwan, minsan nandun na nakikita yung, ay, ang baho pala ng hininga nito, hindi kasi nagsisipilyo. Ay, ganito pala siya pagdating sa ganitong bagay. Ay, ganyan pala siya sa... Nakikita po tuloy yung imperfection. Yung hindi siya perfect, hindi imperfection. Hindi po maganda. Kumbaga tuloy, minsan, kapag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, kung hindi mo alam yung model ng Lord sa mag-aasawa, panghihinaan ka, parang sasabihin ng iba, gusto mo nang umayaw. Gusto mo nang sumuko. Parang sabi nga, di ba, ang pag-aasawa, hindi yan kanin na pagtapos mong lunukin. Ayun, alam niyo po. Hindi po pwede yan, parang hindi na pwedeng iluwa. Tama po. Hindi naman tayo parang aso na pag kinain natin, pwede nating iluwa. Tapos kakainin ulit, tapos iluluwa. Ganun po ang aso, tama? Pero sa pag-aasawa, hindi po. Kasi ang pag-aasawa po ay banal. Amen? Kaya nga sabi dito, sa kabila ng kanila o ating pagkakaiba, nagpapahusay, nagpupuno sa isa't isa na umantong sa mas effective at kasiyasiyang buhay. Imagine, lagi kayo nag-aaway. Sabi ng Lord, masayang buhay daw po yun. Di ba po? Pero mamaya, makikita po natin kung bakit gano'n ang sinasabi ng Lord. Sabi po dito, meron tayong 5 bagay na pag-uusapan. Dito po, una natin pag-usapan is, we are created for each other. Nilikha po para sa isa't isa. So, sabi ng iba, may soulmate daw na tinatawag. Ewan ko, hinahanap ko sa Bible, wala akong makita eh. Hindi ko alam kung totoo po yun, pero sa Bible kasi wala nakalagay na soulmate. Di ba po? Ang naniniwala ko na si Lord ang nagkakaloob sa'yo. So, sa mga kabataan, huwag kang maniwala sa soulmate. Huwag kang humanap na sa'yo na, Lord, pag nakita ko ng butterfly na orange, siya na. May gano'n, ano? Meron po, di ba? Lord, pag nakarinig ako ng pusang nagsasalita, eto na, boyfriend ko. Hindi po gano'n, walang gano'n. Hindi gano'n po ang pagtatay o pagmamatch ni Lord. Lalo, 15 years old ka pa lang, iisipin mo yon, di ba po? Hindi po gano'n ang Lord. Ang Lord, kapag niloob niya para sa'yo, para sa'yo. Kaya nga, ang sabi doon, habang tulog pa si Eva, magpagamit ka man na kay Lord, huwag mo hanapin si Eva. Kasi si Eva, ibinigay ni Lord nung natutulog si Adan. Amen? Huwag kang magmadali. Ang mga kabataan hindi dapat magmadali pagdating sa pag-aasawa. Relax lang po kayo. Relax. Baga, relax. Ilak nyo muna yung sarili nyo sa Lord. Oh, praise God. Relax po muna. Amen. So, punta po tayo dito. Letter A. Angel. Yan. Nilikha ng Diyos ang kasal sa pamamagitan ng pag-iisa ng isang lalaki at isang babae bilang isa, hindi bilang magkaparehong kopya. So totoo po yun, no? Katulad ng sinabi ko po kanina na may kanya-kanya tayong kinagisnan, may kanya-kanyang pag-uugali, may kanya-kanya tayong kilos, etc., etc. Pero naniniwala po ako sa Panginoon kapag ang Lord ang nasa sentro, lahat ay inaayos ng Lord. At sabi pa po dito, hindi bilang magkaparehong kopya, kundi bilang kapareha, bilang partner po, no? Kaya talaga kailangan na nagkakatulungan ng isang mag-asawa. Hindi lang po sa isang mag-asawa, bilang sa isang magkaibigan, sa pamilya, kailangan po nagkakatulungan po tayo. Ang ating mga katawan at kalikasan ay disenyo upang balansihin ng isa't isa. So may balance talaga, hindi pwedeng magkamukha kayong dalawa, di ba? Kumbaga ibig sabihin, yung magkaiba man kayo, pero dahil sa tulong ng Panginoon, nababalanse po iyon. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. So, malinaw po yan, ha? Na hindi tayo, ang kasal hindi nilikha ng Lord kasi dahil magkaparehas kayo. Hindi po ganon. Magkaiba po kayo. Ang nais lang ng Diyos,
maging pair kayo, maging parehas kayo, hindi sa mukha, hindi sa attitude, hindi sa mga ganung bagay. Kundi maging fair kayo, halimbawa sa may mga sitwasyon na pinagdaraanan, maging fair kayo, maging team kayo, maging unite po kayo para mapagtagumpayan yung anumang pagsubok yung dumating po sa atin. At ang sabi po rito, yung ganito daw disenyo is makakatulong po ito. Halimbawa, ganito yung naunawaan na natin na ganun yung setup na binibigay sa atin o ang gusto ng Lord para sa atin. Na kahit iba-iba tayo, yun po ay blessing po, sabi po ng Panginoon. Ngayon, ang sabi po rito, yung ganitong pagsasama daw po, yung ganitong teamwork, ay susi siya para sa lahat. Susi po siya para magtagumpay, susi po siya para magtagal, susi po siya para mag-glorify ang Lord. Amen? So meron po tayong 4 na bagay na pag-uusapan. Una po, yung effectiveness, Bisaya man daw. nakakainis, effectiveness in task, yung pagiging effective po natin sa mga gawain. Sample na lang po dyan, no? Siyempre, ang mga lalaki at babae, lalaki, siya naman po yung padre de pamilya, siya yung naghahanap buhay. Tama po? Pero ngayon, iba na pong nangyayari, di ba po? Pero still, ang lalaki, matigas po. Tigasaing, tigalaba, tagaigib. Ang babae po minsan, siya na po ang nagtatrabaho. Pero nakita natin, nagkabaliktad man yung sitwasyon, still ginagawa ng bawat isa yung part nila. Amen. Amen? Kasi hindi pwedeng, kasi di ba, lalo sa mga unbeliever na lalaki, pag pinakasalan ng babae, ang tingin na nila, alila na kita. Totoo po yan. Tama po. Siguro nung hindi pa nakakakilala yung asawa natin, o may kakilala tayong ganito, ang pangit niya tingnan, hindi siya love. Parang slavery ang dating, di ba po? Kasi, ang dating kasi, may prinsipyo kasi na kapag naging asawa na kita, kailangan ka magpasakop, na parang sobrang maling pagpapasakop naman na dumarating yung part na parang alipin mo na yung asawa mo. Amen? Yung asawa mo na ang magluluto, siya na ang magtatrabaho, siya na lahat. Ikaw po, magpapakuyakoy-kulakoy ka lang. Manonood ka ng PBA, finals, o kaya ng volleyball. Kasi bakit po? Mali kasi yung pag-unawa mo pagdating sa pag-aasawa. Ang sabi dito, kailangan natin maging epektibo sa lahat ng gawain. Kung babae ka, gawin mo yung part mo. Kung lalaki ka, gawin mo yung part mo. Hindi lang po ito sa trabaho, maging sa mga roles po natin bilang lalaki at babae. Alam niyo na po yun. Maging effective po tayo. Hindi po yun ipinagkakait. Amen? Amen. Praise God. Kaya sabi dito, together, they can more effectively accomplish tasks and face challenges. Amen. Angel. Amen. So, i-add ko lang po doon, no, sa effectiveness in task and family life. Sabi po sa mga ngaral 4 verse 9, dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat mas marami ang kanilang mapapala sa kanilang pagtatrabaho. So, ang magiging resulta po kapag po tayo ay nagkakatulungan at ginagawa natin kung ano yung dapat nating gawin bilang asawa, kung ikaw ay lalaki at kung ikaw ay babae, ay mas magiging mas mabunga po yung pagsasama kapag nagtutulungan po. Tandaan po natin na kapag po tayo ay nasa Panginoon, ang Lord din naman po ang nagsasabi niya, nagpapaalala niya na anak, ito yung kailangan mong gawin, na anak, medyo ganito ka dito, ganito, ganyan. At yun po yung kahalagahan na nasa Panginoon tayo dahil nakakarinig tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. At kung mahal po natin yung partner natin, huwag natin hayaan na makaramdam sila nung parang mababurnout po sila kasi lahat na lang sila yung gumagawa. May part po tayo and let's do our part. Kung dito sa church sobrang sipag mo, dapat mas masipag ka sa bahay para makita ng partner mo na binago ka talaga ng Lord. Especially kung ang partner mo ay hindi po believer. Kasi ang sabi doon, sabi ni Paul, paano po kung ang napangasawa ay unbeliever? Hindi po na-recommenda ni Paul na hiwalayan. Kundi manatili ka, malay mo, doon sa pagiging Christian mo, mawin mo yung asawa mo. Hindi pwedeng pag-uwi mo galing, bawa ngayon, pag-uwi mo galing dito sa church, pag-uwi mo, tadakdakan mo agad yung asawa mo. Ano, yan ba natutunan mo sa church? Di ba? Hindi po. Hindi naman po siguro nagiging nakakababa yung magpakumbaba ka. Na kahit minsan tingin mo, ikaw yung tama, pero gusto mong mawin yung asawa mo, magpapakumbaba ka. Narinig ko ito isang bes kay pastor Ayaw niyang humaba kung minsan yung argumento. Kaya sabi niya, sige na nga lang. Magpakumbaba na lang. Amen. So ito po yung isang strategy kung paano natin mauwi natin yung asawa natin, yung mga anak natin na wala pa sa Panginoon. Ito po yun. Pangalawa po, number 2 is family and raising children.
So, ito po, pumapasok tayo sa pagpapamilya at pagpapalaki ng mga anak. Sabi po dito, Their oneness can produce children and their teamwork is essential for raising them to health and maturity. So napakahalaga po ng teamwork, no? At sabi po dito sa salita ng Diyos sa Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. So kailangan bilang mag-asawa, nagtutulungan din po tayo sa pagkausap at sa pag-nurture sa ating mga anak. Hindi yung parang puro na lang tayo trabaho, puro ganito, busy dito, pero wala na tayong time para kausapin sila o makabanding sila. Tandaan po natin na tayo ang bilang mga magulang, tayo ang unang ginagamit ng Lord para turuan ang ating mga anak. Dahil ang ating mga anak po ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. praise God. Totoo po yan na yung mga anak po natin, hindi man ibig sabihin na nilabas na po natin sila, bahala na kayo sa buhay nyo, no? Hindi din naman ibig sabihin sa mga asawang lalaki, papaubayin natin lahat ng pagdidisiplina, ng pag-aalaga sa asawang babae. Hindi po, magtutulungan po tayo bilang isa kay Kristo. Amen? Dito pumapasok yung tatay bilang haligi at ang nanay po bilang ilaw ng tahanan. Amen? So, nakakatuwa po dahil maging sa pagpapalaki ng pamilya, kailangan talaga ng teamwork. Amen? At kung magpapalaki tayo ng pamilya, tama yung sabi ni Angel, yung binasa niya po. Siguraduhin natin na yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, biblical. Huwag nating hayaan lumaki ang mga anak natin. Lalo sa panahon po ngayon na very easy na lang yung pag-access sa online, sa mga websites, sa mga gaming. Huwag po nating hayaan. Kasi nauso po ngayon, di ba? Lalo sa mga bagong magulang. Dati, ang pacifier talaga, yung para tumigil. Ngayon po, iba ng pacifier. Cellphone, gadget, tumigil ka, Miss Rachel, titigil po yung anak. Hello? Nakakaano nga po yung kung paano magpalaki dati yung mga magulang, yung mga magulang. Mas nakikita mo yung iba yung produkto, iba yung naging output ng ganong klaseng pagpapalaki. Kaysa sa mga nagpalaki ngayon na ang naging pacifier is tablet, gadgets. Kaya ngayon makita mo yung mga bata pa lang ha, puro nakasalamin na. Diba? Iba may ADHD na nagtataka nga po ako batang-bata. Ang lalabo na ng mata. Diba? May mga kabataan nga din ako nakausap dito, hindi naman pala malabo mga mata nila nung pinanganak sila. Lately lang pala lumabo ang mata nung nag-pandemic. Opo. Tapos, nakokontrol po kasi yun, isa po yun, nakokontrol ang magulang. Magulang, huwag niyo pong hayaan na makontrol tayo ng ating mga anak. Amen. Amen? Yes. Yung authority kasi, binigay ng Diyos sa ating mga magulang. Huwag nating ibigay sa ating mga anak. Hindi ko EJ kasi magre-rebelde sila eh. Alam niyo po, kung minsan, mali yung pagkaunawa sa salitang rebelde o rebellion. Sa government, may mga taong nagkukudita o may nagre-rebelde dahil hindi sila nagpapasakop sa batas. At ang batas po ay ang government. Tama? Anong ginagawa ng government sa mga nagre-rebelde? Ibinibigay ba nila yung government sa kanila? Sige na nga, parang hindi kayo magrebelde. Sa inyo na to. Sa inyo na ang government. Hindi po. Dinidisiplina po ng government yung mga nag-aaklas. At ganun din po sa mga magulang. Huwag mo tingnan na magre-rebelde siya kaya ibibigay mo authority sa kanya. Hindi po, you are the authority. Kung magmalaki siyang lumaya siya, so be it. Sabi nga ni Brother Nap dati, naalala ko, nung bata pa si Kuya Nap, ganito pa lang siya kaliit, ganito po ba? Ganyan. Nung sabi niya raw sa magulang niya, nagtatampo-tampo si Brother Nap eh. Okay lang ba, kwento ko po? Tatampo-tampo siya. Cute na cute po si Kuya Nap nun dati. Opo, hanggang ngayon cute naman eh. At dumating sa point na talagang naghahalit daw siya sa magulang niya. Tapos sabi niya, ayoko na sa bahay to, lalayas na ako. So hinayaan lang daw po siya ng magulang niya. Ngayon paglabas niya raw po sa bahay, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Na-realize niya, hindi niya pala kaya. Bumalik po si Kuya Nap. Na-picturean nga raw po ata siya. May picture siya nung lumaya siya eh. Di lang namin makuha eh. Papalabasan na namin. Pero isang example po yon na huwag kang matakot sa anak mo kasi sabihan kang lalayas yan. Nakaw. Pag nagpadala ka po dyan, talagang makokontrol ka ng mga anak mo. Yan din po ang pagpapakita ng pagiging isang magulang. Hindi pwedeng yung isa matigas, ikaw malambot. Di ba? Sabi nung tatay, huwag ka papayag dyan. 10 years old, gusto na mag-boyfriend. Sabi nung nanay,
Eh kasi naman, di ba, ako nga, niligawan mo ko, 10 years old din. Nagsama tayo, 12 years old. Di ba, may ganon? Baka naman mangyari din yun sa atin, yung mangyari sa kanila. Huwag po. Huwag niyong payagan. Generational curse po yan. Yan po ang tawag dyan, generational curse. Gusto natin putulin yan. Ayaw natin na tayo yung alam mo yun, yung gusto natin yung mangyari. Ang gusto natin yung mangyaring gusto ng Lord. Amen po. Kaya magtulungan po ang mga magulang, pati mga anak, huwag kayong magkaroon ng sama ng loob sa mga magulang nyo na kapag pinagbabawalan kayo, KJ si mama, si papa, workers pa naman ng church. Wow, may ganun pa no? Pa-alleluia, alleluia, praise the Lord pa sa church, bago ayaw ko payagan sa ganito. Hello? Wag po, kapag ayaw na magulang, huwag yung ipilit. Amen. Kaya hindi kayo pinapayagan kasi ayaw kayong mapahamak. Amen. Amen? Wala po akong pinaano dito Kumbaga, nagiging totoo lang po tayo. Huwag masyadong magbabad sa Roblox. Oy! Sorry Sorry Sige ba? Talaga naman. May anti-vaccine na po. Kung gusto pa vaccine ng anti-Roblox, meron na. Ayan, so proceed na po tayo. Number 3. Ayan, number 3, strengths and weaknesses. Yung lakas at kahinaan. So, Angel, ikaw na. Amen. So sabi po sa Roma 15 verse 1, tayo na malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mahihina. So ihalin tulad po natin to, no? Hindi lang po sa ating mga asawa, kundi sa ating mga anak, sa ating pamilya. Kung alam po natin na nanghihina ang isa o may problema ang isa, tayo po yung maging dahilan ng kanilang paglakas. I-encourage natin sila. Hindi yung ida-down pa natin sila na alam naman natin may pinagdadaanan, di ba? Bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, hindi po dapat sa atin nanggagaling ang mga pangit na salita. Ang kailangan na nanggagaling sa atin ay yung salita ng Diyos na nakakapagbigay buhay at kalakasan para sa bawat isa. Amen? Amen. At tandaan po natin, no, hindi po tayo pare-parehas ng, kunwari ang strength niya, ano ba yung strength mo? Sabi ka. Yung Hindi. body odor. Yeah. Joke. Ibang Joke lang. strength yun. Iba yun, anointing yung sinasabi mo. Kumbaga, yung strength niya at yung strength ko, hindi po magkaparehas. Maaaring yung strength ko, weakness niya, o maaari naman yung strength niya, weakness ko. Pero tandaan po natin na inilalagay tayo ng Diyos kung saan man tayo naroon kasi magiging daluyan tayo ng pagpapala at kasagutan sa bawat isa. Amen? Amen. Sabi nga, where one is weak, the other can be strong, offering support, encouragement, and enhancement. So, kailangan po laging tulungan. Hindi pwedeng nakita mo na yung asawa mo, hirap na, sasabihan mo pa, okay lang yan sa'yo para magtanda ka naman. Di ba po? Wag ganon. Yes. Tulungan mo pa rin. Lalo na kung asawa natin ay hindi nga believer, dumaranas po ng iba't ibang sitwasyon sa buhay, wag nating dikdikin. Bawa, nagkasakit dahil sa alak, sa sigarilyo. Yung asawa mo talagang hinang-hina na, love, mine. Wow, mine. Ano yan, Mine. Talagang baga nagkaroon na po ng sakit. Tapos ikaw tong believer, alam mo na nanghihina asawa mo, didikdik mo pa, okay nga yan sa'yo para mapa-impyerno ka na kasi tigas ng ulo mo eh. Huwag ganon. Amen. Palakasin natin. Ito yung pagkakataon para i-share mo si Jesus. Maring dumaranas siya ng ganong pagsubok kasi binibigyan ka ng Lord ng opening to preach the gospel. Amen? Palakasin natin yung mga partners po natin. Palakasin natin yung mga anak natin. Sa mga anak, hindi porke dahil mababa yung grades ng anak mo, sasabihan mo ng, boplax ka naman anak eh. Ito nang ginamit ko para hindi masyadong yung term. Kundi encourage mo, anak, okay lang. Galingan mo sa susunod. Mag-review ka kasi. Nagtetest ka, hindi ka naman nag-review, tapos umaasa ka, taas ang score mo. Idaan natin sa encouragement. Huwag natin paranas paramdam sa kanila na iba sila, na mas magaling si kuya, si ate, si pinsan. Hindi po, iparanas natin sa kanila yung suporta na dapat unang nanggagaling sa mga magulang. Kasi kung minsan, kapag yung suporta hindi na makita sa magulang, hinahanap po sa tropa. Diba? Grabe, nanay ko, hindi ko sinuportahan. Magchat-chat yung kanyang best friend. Best, ginanto ko ng nanay ko. Nag-reply, tara, inom natin yan. Yun. Di ba po? Kung minsan, hindi mo masisisi ang anak. Kasi kung minsan, ganun yung magulang. So ito, sinasabi sa atin ng Lord para maging wise po tayo pagdating po sa situation. Kasi ang mga anak po natin, may mga problema din po yan.
minsan hindi lang po sila nag-open. Kasi bakit po? Kasi kapag nag-open sila, feeling nila, ire-reject niya sila. Or kaya na-judge sila. Nadja-judge po sila. Learn to be, yung makuha natin yung loob ng mga anak natin pagdating sa problema. Amen? Next po ito. Emotional support. Yan, emotional support. Ate Angel, go. Amen. Sabi po sa Galatians 6 verse 2, magdamayan kayo sa pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So hindi lamang po ito sa mag-asawa, kundi sa mga kaibigan, katropa at kapamilya. O ayan na naman ako sa nagiging magkakatunog na naman sila. Pero ayan nga po, no, hindi lang po yung support sa emotional, support din po, hindi lang din po yung support sa gawain o sa pera, kundi yung emotions natin na kasi alam nyo po ba healthy kapag nakakapag-open tayo? Yes. Kesa sa nagtatago tayo ng nararamdaman natin na bukas makalawa magugulat ka na lang, biglang may puputok na boom, galit pala siya sa'yo, may tampo pala siya sa'yo. Healthy po, mas healthy ang nag-o-open. Amen? Kasi kapag hindi tayo nag-o-open, sino rin bang nahihirapan? Eh di mga sarili natin. Kasi may kinikim-kim ka, may iniisip kang di maganda. Kaya pag nakikita mo sa kukulang na lang, pumuputok na yung butchi mo. Di ba? O, sinong nahihirapan? Tayo rin. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na maging open at magsuportahan tayo sa mga pinagdadaanan ng bawat isa, whether emotional o baka mamaya sa pananampalataya, palakasin natin. Hindi po ba? Tinuturuan tayo ng Lord na talagang anak, abutin mo. Okay? Kasi hindi naman tayo, syempre, hindi naman tayo parang kala mo, manghuhula na malalaman ko, hoy, eto problema mo. O di ba? Unless merong ganun na parang, ano man tawag sa ganun, kapag ka talagang ginagamit ka ng Lord, oy, may sakit yan pag mo. May mga ganung part, pero hindi naman tayo yung parang, hoy, eto problema mo, alam ko problema mo. Hindi po. Matuto tayong mag-approach at matuto rin tayong maging open. Yes. Okay? Hindi tayo magiging open lang sa mga kaibigan natin. Kasi kung sa mga kaibigan lang tayo mag-open at hindi sa mismong mga asawa natin, sa asawa, hindi mga asawa. Dami, Sa asawa natin at sa mga pamilya natin, wala. Mas nauna pang makabalita si sister kesa dito Yes. kay brother mo na kapatid mo talaga. Nagigets po ba natin? Maging open po tayo sa isa't isa, magsuportahan po tayo. Dahil walang ibang magsusuportahan dito, kundi tayo din ng mga nasa Panginoon na. Amen. Amen? Amen. Totoo po ito na maging sa kasal. Maalala niyo sabi ni Father or ni Pastor, sa hirap at ginhawa, sa, ano yan, sa dusa at ginhawa. Di ba po? So hindi po sinabi doon na pagsasaya lang kayo, magsusuportahan. Maging sa emotional na problema. Minsan kasi lalo babae, emotion po minsan. Tama po? Lalo minsan pag dumadaan sila meron kasing mood ng babae, tama po? Agree ba kayo? Lalo kapag meron silang cycle, medyo moody po sila, di ba? Minsan pagkakausapin mo, layo mo pa, galit na galit, lumalabas na yung pangil, di ba? Gusto mong kagatin. Kailangan nating maunawaan. Kapag ganun po ang mood nila, bilhan nyo ng milk tea o kaya ng kape. Hindi mo ako binilan ngayon eh. Kumbaga, alam dapat natin kung ano yung gusto po nila. Kasi kung minsan, di ba, mamaya, Tama yun. mangutang tayo. Ayun. So, ganun po, no? Kapag ang babae may something na mood, sa mga lalaki, hindi natin dapat ito tinitingnan na parang, kakainis naman to. Di ba? Maarte masyado. Hindi po, unawain natin. Kung may pinagdadaanan sa emotion, lalo sa emotion talaga, pag-pray natin yung partner natin, palakasin po natin, encourage po natin sila. Amen po. At ngayon naman po, dadako tayo sa pangalawa. Kasi kanina, God created us for each other. Ngayon naman po, yung value ng partnership, ng pagsasama na nilikha, na gustong-gusto ng Lord para sa atin. Ang sabi po ng mga ngaral, hindi pala kita, no? Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Amen. Totoo po ito na yung pagdapa, ito yung mga sitwasyon na pagsubok sa buhay. Kapag wala kang partner, wala kang kapatiran, wala kang kapatid, wala kang magulang at nag-iisa ka lang, ang hirap po, wala ka kasing pagtatanungan, walang magpapalakas sa'yo. Kaya mapalad tayo sa Panginoon kasi lalo nandito po tayo sa isang pamilya, ang JGIA San Antonio. May mga pagsubok po tayo, may mga sitwasyon na andyan po sila pastor na pwede nating sabihan. Andyan po si Kuya Romy na pwede din nating sabihan. Tahimik lang po yan. Pero kapag nagsabi kayo sa kanya ng prayer request, talagang lumuluhod po yan.
mula kanto ng Kukiko hanggang sa gate po natin dyan. Iluluhod po talaga niya sa panalangin yan. Mali. At- Kanto ng Kukiko hanggang Tansa. Yeah. Di ba? Masyado malayo. Kaya ano po, mapalad talaga yung may kasama ka. Di ba? Nakakalungkot yung mag-isa. Kaya nga si Lord, hindi niya hinayaan si Adan na mag-isa lang. Kasi yung mga unggoy, hindi naman pwedeng i-comfort si Adan, di ba? Di ba? Ang gusto ni Adan, ang gusto ng Lord kay Adan, kaparehas niyang tao. Pero magkaiba, kasi lalaki si Adan, babae po si Eva. Amen? Kaya ang buti po ng Panginoon, sabi dito, two are better than one. Tama po. Yung isa, ang mag-isa, pwede siyang magtrabaho, pwede siyang gumawa, pero konti lang yung magiging output niya. Pero kapag marami kayo, dalawa kayo, tatlo kayo, mas marami po yung output na magagawa po ninyo. Naalala ko yung walis tingting. Kapag ang walis tingting ay isang piraso lang, hindi makakawalis yon. Agree po kayo? May gumawa na po niyan. Talaga napatunayan siya na parang hindi siya nag-iisip. Kasi ginawa niya talaga, nagwawalis siya ng isang piraso. Pero nakita natin na ang kahalagahan ng pagiging team. Marami kayo, pamilya kayo, mas marami po kayong nagagawa. Amen? Kaya ang buti ng Panginoon kasi marami po tayo. Pinagsama tayo ni Lord sa iisang katawan. Amen? Next po, ito na yung pagyakap po dun sa pagkakaiba na bilang nagiging pagpapala po sa atin. Sample na lang natin dito sa church, no? Lahat po tayo na lumaki sa iba't ibang pamilya. May mga pamilyang mayayaman. Yun, di ba? Gaya ni Brother Nap. Yes. Mami Sint, mayayaman po yan. Yes. Hello po, Nanay Stella. Yes. Hello po. Million po matatanggap eh. Hello po. Oh, magbe-bless tayo later. Papasko na po. Ayan. So talagang iba-iba po yung ating kinalakihang pamilya. May mga pamilyang magulo, may mga pamilyang masaya, may mga pamilyang lumaki sa hirap, may mga pamilyang mayaman talaga. Pero nung nandito po tayo, pinagsama-sama tayo ng Lord, yung kaibahan na yon, yung pagkakaiba natin, naging pagpapala po sila sa atin. Tama po? Kasi meron si T. Jacqueline na kaya niyang gawin na hindi ko kayang gawin. Si Brother Nap, meron siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ni TL na. Nagkakatulungan. Nagkakatulungan. Tama po. Natututo. Lalo pagdating sa yung gifts, naalala ko yung gifts na ibinigay ni Lord sa iglesia. Hindi lahat tinawag para maging pastor, hindi lahat tinawag para maging propeta, hindi lahat tinawag para maging teacher. Meron din mga tinawag para maging listener or evangelist. Kasi kung pare-parehas po tayo dito, mag-aaway po tayo. Magkakagatan po talaga tayo dito. Kasi puro kamukha mo yung nakikita mo eh. Di ba? Ang pinakita lang sa atin ng Lord, magkakaiba man tayo, pero nagpa-function tayo as one. Amen. And sa family natin, magkakaiba din po, pero nagpa-function tayo as one. Amen. Kaya, yakapin natin yung pagkakaiba ng family, members natin, mga anak natin, magulang natin. Yakapin natin yung pagkakaiba natin. Huwag natin tingnan na parang pangit na bagay, kundi pagpapala po yan sa atin. Amen? Sabi nga dito yung pagkakaiba daw po ng mag-asawa, can be source of misunderstanding and conflict. Di ba po? However, it strongly argues that this distinction or pagkakaiba ay created and intended to be ongoing blessing. So yung pagkakaiba, nung hindi mo alam na si Lord pala ang nagde-design nun, akala mo sakit siya sa ulo. Di ba? Pero dahil naunawaan mo na si Lord, binigay niya talaga para sa'yo, naunawaan mo, magkaiba man kayo, blessing pala siya sa akin, Lord. Kasi may matututunan. May matututunan. Amen. Amen? Kaya kahit lagi kang pinapagalitan ng magulang mo, blessing yan. Yes. Dahil hindi naman puro laging, nak, galing mo, good job, di ba? Kahit na may ginagawa kang masama, good job pa rin ba? Hindi po. Mahalin natin magulang natin. Lagi ko sinasabi yan sa mga kabataan. At ang very challenging part lang po is yung pagpapalit po ng pananaw. Yes. Minsan kahit narinig na natin to na kahit magkaiba kayo, pagpapala yan. Minsan ang part talaga na sobrang nakaka-challenge is yung papalitan mo yung pananaw mo. Hindi sinabi naman ni pastor yan, pero parang ang hirap. Sinabi ng word of God yan, pero bakit parang hirap niyang gawin? Doon po nagkakaroon ng problema sometimes. Yung papalitan mo yung pananaw mo, na hindi mo natitingnan yung pagkakamali niya as malas or threat, mabigat, curse. Ngayon, titingnan, ayun, di ka magkakompare. Ngayon, titingnan mo na siya as a blessing.
Yun po ang challenging part. Pero ine-encourage tayo ng Lord na instead na i-view natin yung pagkakaiba natin, tingnan natin siya as blessing. Amen? Pag yan, yung anak mo, nandyan na yan, anak mo na yan eh. Wala ka na magagawa dyan. Tama po. Hindi mo pwedeng sabihin, Aisel, balik ka sa mama mo dito. Walang ganon. Harold, balik ka. Wala nang ganon, tama po. Nandyan na yung mga anak natin. Yung asawa natin na andyan na po yan. Nandyan na si Angel. Wala akong magagawa dyan. Guwapo mo, ha? Ay, Andyan, andyan na po yung partner natin. Yes. Hindi na po tayo pwedeng magreklamo. Ginusto po natin yan. Ibinigay ng Lord sa atin yan. Amen? Kaya tingnan natin as pagpapala. Amen? At eto po, maaring iba sa atin, sa mag-asawa, isa magaling pala maghawak ng pera. Yes. Tama po, talagang parang si Mami Sint ang dating, talagang kalkulado ang pera. Tama po, yung sentimo, talagang nasaan ang sentimo. Mga ganon, di ba? Kasi recorded po magaling po talaga sa... Hindi ko naman po sinasabi si Pastor, palagastos ha, hindi po ganon. Siguro mas magaling lang po mag-manage ng pera si Mami Sint. Di ba po? Sa amin din mas magaling si Angel. Sa paggastos. Hindi. Wait lang, ng sarili kong Ayun. pera. Hindi ko ginagastos yung Ayun. pera niya. So, yun po, yung isang partner mo, maari mas magaling siya humawak ng pera sa'yo, ikaw naman ay hindi. So, may pagkakaiba. Yung iba naman po, mas magaling siya sa yung nurturing ng relationship. Tama po? Magaling magpakalma, yung parang mag-aaway na kayo. Gusto ng pero dahil... Peacemaker siya. Yes. Di ba po? Iba naman, gentle yan. Gentle and peacemaker. Di ba po? Iba naman talagang nandun yung disiplina pagdating po sa pamilya. So, iba-iba po siya na nakita natin na nilikha ng Lord tayo na may iba't ibang katangian. Amen. At yung katangian na yon, hindi po ibinigay sa iisang tao lahat. Kinalat po ng Diyos yun. Amen po. Kaya ang ambuti ng Panginoon kasi may mga pagkakaiba naman, binabalanse po ng Lord yung relationship natin. Amen? Sa mga anak natin, meron dyan, anak natin, iyakin. Meron dyan, Isa anak naman, natin, matapang. matapang masyado. Oo, yung isa napakarunong. Napakadunong. Yung isa medyo marunong. Medyo marunong. Yes. Yung isa naman, medyo matakaw. Di ba po? Yes. Parang niloloko mo na ako dito. Hindi, iba-iba yung mga anak talaga. Sa totoo lang. Yung isa sobrang daldal. Yung isa naman, laging may sariling mundo. Yung isa mabait. Yung isa mabait. Yung isa bait-baitan. Sobrang bait-baitan lang. So, magkakaiba po talaga. Amen? At wag na tayo magtaka po doon. Sabi dito, ang pagkatutong tanggapin at pahalagahan ang mga pagkakaibang ito sa isang kapareha ay nagbibigay daan sa mag-asawa na hindi tingnan ang pagkakaiba, kundi ito ay tutungo sa pagtutulungan ng pagpapahalaga sa isa't isa. Ang pagpapawalang bahala sa mga natatanging kalakasang ito ay humahantong sa nasasayang na pagkakataon. So, in-nourish po natin na habang nakikita natin yung kaibahan na yan, maging pagpapala siya sa atin. Amen? Kasi mahirap naman kung mawala na yung pagkakataon, mawala yung partner natin. Tama po? Hanggang sa nawala siya, ang tingin natin sa kanya, iba siya. Iba yung ugali niya. Tama po? Habang kasama natin, magulang natin, anak natin, mahalin natin sila. Amen? Huwag natin silang tingnan as pabigat sa buhay. Ito po, letter D. Ito, danger of ignoring yung ating pong mga asawa, yung mga insights nila, yung mga pananaw po na meron sila. Danger din po siya kapag ini-ignore po natin to. Example po. Ayan, yung harm niya kapag merong gustong sabihin yung asawang babae sa lalaki. Kuminsan kasi, di ba, ako lalaki. Kailangan ako lahat masusunod dito. Kailangan decision ako lahat. Atapang katao tama po. Pero pag yung part na yung babae may sasabihin, huwag ka na magsalita. Hindi ko pakikinggan yan kasi ako ang batas. Tama po? May ganun tao na hindi binibigyan ng pagkakataon ng sarili ang asawa. Kailangan balanse. Hindi po pwedeng puro ikaw lang. Kasi di ba, na-discuss natin, meron siyang katangian, meron siyang kakayahan na wala ka. Na pwedeng, yung kakayahan na yon ang tumulong sa'yo para sa mas magandang relationship na meron kayo. Amen po. Agree po ba kayo doon? Amen. So, makita natin sa example sa Bible, si Pontius Pilate and wife. Yan. Kung alam natin yung kwento na yan, dumating po si Jesus kay Pontius Pilato para i-judge. Tama po?
Ngayon, before that day, hindi ko alam pangalan ng asawa niya, hindi niya na mabanggit eh. Si Mrs. Pilate yan. Nanaginip po siya. Pinakita po sa kanya ng Lord na wag hatulan ni Pilate si Jesus kasi nakita niya na inosente po. Yes. Wala siyang kasalanan. Kaya ang sabi niya dito, nasaan na yun? Ayan, dito po. Habang nakaupo si Pilato, yan, sabi po ng upo niya, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe. Huwag mong pakialaman ang taong iyan na walang kasalanan sapagkat nabagbag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. Tama ba yun, Angel? Anong nangyari? Ayun, hindi siya hindi sinunod ni Pilato. Kasi mas inisip niya, point of view ko to. Kasi feeling ko mas inisip niya yung image niya dahil ayaw niyang makalaban yung emperador, tama po ba? Inisip niya yun eh. Pero dito po natin nakikita na kapag hindi po bukas ang ating mga puso at tenga sa mga partner natin sa buhay, sa mga kasama natin sa buhay, sa bahay, maari po tayong magkamaling disgrasya na imbis na pwede namang malay natin na yung asawa mo pala, nung sinabi mo, nag-open ka, binigyan ng wisdom ni Lord. O sabihin mo dyan, katulad nung nangyari isang beses, share ko na to pasensya ka na bro Hindi siya nagsabi sa akin. Although nag-i-invest naman talaga kami. Alam niyo po, nung nag-invest siya nung time na yon, hindi niya sinabi sa akin, kaya ako naman kasi gusto malaman para maipag-pray muna bago mo i-click yan. Anong nangyari? Lumipad yung pera, na-scam po siya. Katulad po nun, di ba? Napakahalaga na ang bawat isa ay pinapakinggan po natin dahil kung tayo ay nasa Panginoon, bibigyan at bibigyan ng ang partner mo ni Lord ng wisdom o kaya naman, kapag nanalangin, natural buhay ang Diyos natin, sasagot si Lord. Diba? Pero sa ganung pagkakataon po na hindi siya naging open o hindi niya sinabi, ano pong nangyari? Ayun. Diba po? Ayun, so na-scam po tayo doon. Tama po. Yes. Although, sinabi ko naman sa kanya na Hindi mo mag-invest. sinabi. Pero mamaya natin pag-usapan pagtapos ito. Hindi. Joke Dahil lang. dyan, ibalik Hindi. mo yung... Tama po yan, example na yun. Kapag hindi tayo nakinig sa partner natin. Tama po. So sabi nga natin, pakinggan natin yung boses ng partner natin. Huwag puro tayo lang. Ayan, so to make the story short, hinayaan po ni Pilato na mapako si Kristo. Ayan, dito naman kay Job and wife, Si Job at ang kanyang kailangan asawa. natin maging matalino din po pagdating din sa pakikinig sa pananaw. Yes. Kasi alam natin yung kwento dito kay Job, na dumaranas sa matinding sitwasyon at pagsubok si Job. Sabi ng asawa niya na sumpain niya na lang ang Diyos at mamatay na siya. Pinakinggan ba ni Job? Hindi po. Yes. Kasi alam ni Job na hindi yun ang kalooban ng Lord. Yes. Alam ni Job na, sabi nga niya, di ba, pag puro blessing lang ba natin pwedeng pasalamatan si Lord? Kapag maganda lang bang nangyayari sa atin? Hindi ba pwedeng paranas sa atin ng Lord to? Hindi niya po sinunod. Tama po. Ito naman, yung danger naman na kapag parehas kayo ng pananaw, pero mali. Yes. Si Ananias at si Sapphira, yung asawa kasi mukhang pira po, di ba? Ngayon, itong mag-asawang to, nangako sila kay Peter na pagbenta nila yung lupa, yung ganitong halaga ibibigay nila. Ngayon, meron silang nakitang ahente. Wow, binili yung lupa. Hindi, wala. Binili po yung lupa. Ngayon, yung sinabi nilang value ng halaga na ibibigay kay Peter, binawasan nila, dinaya nila. At sinabi nila kay Peter, eto lang yung napagbentahan. Pero dahil ang Holy Spirit ay na kay Peter, sumasa kay Peter, agad po, ora mismo, ang unang namatay at bumagsak, si Ananias. Pangalawa pong dumating, yung asawa niyang mukhang pira. Namatay din po. Yan po isang example na pagpapakita na kapag yung pananaw niyo mag-asawa, parehas nga kayo. Maganda, parehas, pero mali. Yes. Kailangan na maging pananaw po ng mag-asawa, ng isang pamilya, biblical. Amen. Ayon sa kalooban ng Panginoon para hindi po tayo madaya. Amen? Yes, amen. Ayan po. Kaya importante po talaga na i-value natin yung opinion ng ating mga partner, ng ating mga anak, ng ating mga magulang. Next, yung paggalang at pagmamalasakit sa isa't isa. Yun, kahit naman hindi pagkakasundo, ang pananaw ng isang asawa ay dapat bigyan ng paggalang, matinding pagsasalang-alang-alang. Pinaparangalan nito ang disenyo ng Diyos para sa relasyon at pinoprotektahan ang pagkakaisa natin sa Diyos. Amen po? Kaya nga, wait lang. Ayan. Kaya nga pinapaalala dito yung pagmamalasakit at respeto. Amen? Yes. So hindi lang, ulitin ko po, like ko sinasabi, hindi lang ikaw. Meron kang partner, meron kang mga anak, meron kang magulang. Amen? Next po, binibilisan na lang po natin. Ang pagiging epektibo
at kalusugan ng isang kasal ay nakasalalay sa pagtutulungan ng bawat individual na ginagamit ang kanilang natatanging kalakasan. So kung gusto daw po natin maging effective yung family natin, yung marriage natin, gamitin natin yung kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Huwag natin tingnan ng partner natin ng bilang pabigat, na wala silang silbi. Tingnan natin kung ano yung magagawa ng partner natin. Learn to appreciate. Tama po. Tingnan natin na blessing yung mga bagay na yan. Amen. Amen? Kaya sabi dito, ito po talaga. The angel, go. Satan wants to turn your marriage and family from love completes to love competes by stealing the L. Yan. So dapat po no bilang mga tagasunod tayo ng Panginoon, dapat dito tayo sa love completes, hindi dun sa love competes na nakikipagkompetensya ka pa. Amen po. Tanda po natin na sabi salita ng Diyos, John 10:10, ano po yon? Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, wag po tayo magpadaig sa gustong gawin ng kaaway sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga kapatid, sa ating mga katropa. Amen? Tandaan po natin na kasama natin ng Lord, kaya natin magagawa to. Yung love completes na talagang matutulungan natin ang bawat isa para lumago. Kung saan-saan tayo may kahinaan, palakasin natin sila. Ang Lord ang tutulong sa atin. Amen? Magkatulungan tayo, hindi magkasiraan. Amen. Amen? At napakabuti po ng Panginoon na kapag ginawa po natin to, lalago po ang buong sambahayan, pamilya at angkan natin, maging ang pamilya ng Diyos na naririto. Amen? Siyempre po gusto nating lumago, hindi lang yung bahay natin, ang pamilya natin, kundi ito mismo ang iglesia ng Diyos. Gusto po nating lumago. Amen? Amen. Amen. So yun, gusto nakawin ni Satan yung L, which is yung Lord. Tama po, yung Lord. Kasi pag wala ang Lord sa pamilya, magulo na, sobrang gulo pa. Amen? Pag wala ang Lord sa mag-asawa, sa relationship ng mag-asawa, sobrang gulo na mauuwi po sa hiwalayan. Amen? Kapag wala po ang Lord sa iglesia, sa church, magkakawatak-watak po, magkakagatan. Kaya nga ang buti ng Panginoon kasi siya ang gumawa ng paraan, siya ang nag-design sa atin para magkasama-sama. Hindi po si Pastor, hindi si Brother Nap, hindi po ang JG Amain, kundi si Lord po ang nagdakda. Kalooban po ng Lord na magkasama-sama tayo dito. Sino ba namang mag-iisip kami po, di ba? Hindi naman kami talaga noon dito. May iba po kaming church. Pero hindi namin lubos maisip na mapupunta po kami dito. Di ba po? Naiyak ako. Ayun. So makita natin, talagang kalooban po ni Lord. Amen po. Thank you Lord. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. Maari pong may pagkakaiba tayo at kami po, ang prayer namin is nawa, nagiging blessing po kami sa inyo. May naaambag kami sa iglesia. Kahit sa maliit na bagay, meron, thank you Nilha. Next time, magmumawa ulit tayo. Yun. So talagang, bawat isa sa atin may part. Tama po. Hindi naman nakatingin ang Lord sa laki ng binibigay. Hindi nakatingin ang Lord sa talino mo. Kung ano yung kaya mong gawin, dyan nakatingin ang Lord. Ipagamit mo sa Panginoon. Kung maganda ang pagngiti mo, maging usher ka. Kung talagang masaya ka na lagi mong kakamayan yung mga taong dumarating, maging usher ka. Kung napakaganda ng tinig mo, pumasok ka sa praise and worship, magpagamit ka kay Lord. Ama po. O kung talagang marunong ka naman, why not? Magpa-mentor ka sa mga leader natin. Kung meron kang gift sa pagpapastor o sa calling mo sa pagtuturo, why not? Magpa-mentor ka sa mga pastor natin. Kailangan po ng mga leaders natin ng tulong. Sila po ay pabata ng pabata. Kung makikita niyo po ang mga age nila. Tama po? Ng mga line of 60s na po sila. Si pastor parang nasa 16. Hindi, parang 2 years old lang. Yes! Si Mami Sin, di ba po, sa line of 6 na rin. Si Pastor, si Brother Nap, malapit-lapit na. So makita natin po sila pabata ng pabata. At nangangailangan po ang Lord, syempre, ng mga susunod na next generation. So kung kinakausap kayo ng Lord, why not? Magpa-mentor po kayo sa kanila. Amen? So napakabuti ng Panginoon. At ang dare po natin ngayon, ito na tayo. Angel, basahin mo na. Remember, your spouse is an important part of your future success. Let them know you want to involve them in your decisions and truly need their ideas and guidance. Yun, ikaw magtagalog. If you haven't listened to them in the past, acknowledge that and ask for their understanding. Put it in the past, admit your oversight, and ask them to forgive you. Amen. So yan po yung today's dare po natin. Bago po tayo
mag-usap, kung ano man pwede pag-pray, tayo po muna ay mag-close sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa ilang minuto, Lord, na naitaas na pag-usapan namin ng iyong kabutihan. Salamat po, Lord, dalangin namin, Panginoon, na yung mga salitang ito ay naitanim, Panginoon, sa bawat puso ng bawat sa amin, Lord. Ang sabi mo, O Lord, sa iyong salita, hindi mahalaga kung sinong nagtanim, ang nagdilig, kundi ang mahalaga ay nagpapatubo. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, Lord, patubuin mo ang mga salitang ito sa mga puso ng bawat sa amin, Panginoon. Magamit namin ito, Lord, sa aming pamilya, sa aming pong asawa, sa aming pong mga anak, Panginoon, sa aming pong mga kaibigan. Hindi po mawala ng kabuluhan ng mga salita na aming napag-usapan, bagkus maging kagamit-gamit. Pagpapala ito, Panginoon, para sa isang masagana at maayos na pamilya na design mo para sa amin, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo ang bawat isa na narito, ang kanilang mga pamilya at sambahayan, maging ang mga tao pong nakikinig sa live, Lord, i-bless mo po sila, i-touch mo po sila, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw lamang ang mataas sa aming mga pamilya at sa iyo namin ibinabalik lahat, Panginoon, sa iyo ang kapangyarihan, ang kaharian, ang kaluwalhatian, magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.